Maaaring mga kahugot ay napansin nyo na yung aming Facebook page. Kasama ko yung mga bata dito sa amin, yung Happiest TV. Yan ay umabot na ng 225,000 followers kumpara sa followers ko sa Facebook na 1,300 lamang. Kaya lang ay na-restrict dahil sa mga videos na in-upload namin na yung iba kasi ay pang mature jokes. Pero ang totoo, nagsimula kami sa educational, yung pangbata talaga na Facebook page. Kaya lang nilangaw. As in, isang taon na ay kokonti pa lang yung followers at walang nanonood. Hanggang sa, sabi kasi ng Facebook, kailangan malaman mo yung niche. Yung klase ng content na kagigiliwan ng mga tao para i-follow ka, panoorin yung mga videos mo. Isang araw noon ay nakagawa kami ng video na makulit, pilyo. Doon kami nagsimula na magkaroon ng maraming followers. At nagustuhan na ng mga followers ang aming mga content kasi pilyo, makulit. At ang naging problema ay hindi nagustuhan ng Facebook yung isang content namin kaya ito ay na-restrict. Noong kasagsagan ng pagsikat ng aming Facebook page, maraming bashers. Mostly yung mga matatanda, yung mga lola na nagsasabi na hindi pwedeng i-joke ng mga bata yan. Kasi aakalain nila na tama yan at gagawin nila. Ang sabi ko naman, ang lahat ng bata na kasali dito sa Facebook page na ito, may mga magulang. Nasabi ko yon kasi ang totoo ay magulang ang direktang papatnubay sa kanyang anak. Sa kanya nakasalalay kung anong magiging, sa mga magulang nakasalalay, kung anong magiging klaseng tao ang bata na yan. Kaya yun ang aking nairason. Which is true. At iyan ay pinatunayan ng ating kahugot na nagpadala ng kanyang kwento ngayon, si Red. Kung bakit sa kanyang murang edad ay naranasan niya yung mga experiences na hindi dapat maranasan pa ng isang bata dahil sa kanyang mga magulang. At para maging malinaw sa inyong mga kahugok ay siguro kailangan niyong pakinggan ang kanyang kwento. Marami din nagsasabi na ang panonood ng YouTube at TV ay masama sa bata. Kasi marami silang natututunan na hindi maganda. Sabi ko ulit, nasa magulang yan. Kaya nakalagay parental guidance, di ba? Para papatnubayan siya ng kanyang magulang. Ngayon, sa aming Facebook page, since na-restrict na, kahit mag-upload kami ng videos ay wala nang kita. Yung aming huling kita, last July actually, ay malaki-laki. Kaya naman yung mga bata ay natuwa sapagkat nagkaroon sila ng share, mga baon sila, nabili nila yung mga gusto nila. Kaya lang na-restrict nga, kaya hindi na kumikita. Kaya naman gumawa na kami ng bagong Facebook page na sana kahugot ay suportahan nyo ulit. Ito po yung Barrio Kids. At dito ay siguro iiwasan namin maging masyadong pilyo. And please support us again kasi nakakatulong ito sa mga bata, mga kahugot. Okay? At bilang isang bata, I know na hindi ka masyadong makakarelate. Bilang isang bata ka doon, baka hindi ka masyadong makakarelate dito sa kwento ng ating kahugot na si Red sapagkat kakaiba talaga ang kanyang karanasan bilang bata. Hindi kagaya mo na naranasan mong magtampisaw. I mean, na-experience niya yung mga yon, yung mga larong bata. Kaya lang ay naligaw siya ng landas sa napakamurang edad. Kwento ng kahugot nating si Red hatid ng SIT Somewhere in Time. Dear Kuya Bono, ako po si Red. Ako po ay galing sa isang tipikal na pamilya. Hindi po mayaman, hindi rin mahirap. Kaming magkakapatid ay magkakalayo ang edad. Kaya naman po ang aming panganay noon ay may trabaho na at stay-in pa.
At ganoon din naman ang pangalawa sa amin na palagi namang kasama ng aming ama sa trabaho. Kaya po ang madalas na naiiwan na lamang sa bahay noon kasama ni nanay ay ang pangatlo na siyang sinundan ko dahil ako ang bunso. Minsan po kapag umuwi ang aming ama galing sa trabaho ay madalas silang nag-aaway ng aming ina. Madalas ko silang naririnig, Kuya Bono, na nagtatalo at nakikita ko rin sila kung paano nag-aaway. Nagsisigawan at kuminsan pa ay nagbabasag ng mga gamit. Sa mga ganong tagpo, Kuya Bono, ay madalas na nagtatago na lamang ako o kung minsan ay umiiyak na lamang, lalo na kung minsan ay nasasaksihan ko pa ang aking ina kung paano niya tinatangkang wakasan ang kanyang buhay. Mahina ang loob ng aking ina, Kuya Bono. Madalas kung siya ay sobrang galit o puno ng sama ng loob ay nawawalan na lamang siya ng malay at ako naman ay laging natataranta noon at hindi alam ang aking gagawin. Dahil na rin sa madalas na pag-aaway ng aking mga magulang, Kuya Bono, ay napadalas na rin ako sa labas at nabarkada. Kung hindi ako nagkakamali, Kuya Bono, sa pagkakatanda ko, nasa kinder ako noong una akong mangarap. Pangarap ko noon ang maging isang doktor dahil sabi ko ako ang gagamot sa mga magulang ko na madalas ay nagkakasakit, lalo na si Mama. Sa mumunti kong pag-iisip noon ay marami na akong pangarap. Hanggang sa nakilala ko si Sir Tabor, tatay siya ng kaklase ko. Lagi siyang nasa school namin dahil may katungkulan siya sa samahan ng mga magulang sa school o yung PTA. Madalas ko din siyang makakwentuhan, Kuya Bono, dahil mabait si Sir Tabor at marami siyang kwento na kapupulutan ng aral. Isa na nga dito ay ang lagi niyang sinasabi na dapat meron kang pangarap. At ako naman, Kuya Bono, ay nagkukwento sa kanya ng tungkol sa pangarap kong maging doktor. Pero sa pagdaan ng mga panahon pa, Kuya Bono, yung mga pangarap na yun ay unti-unti kong nawaglit sa isipan hanggang sa Red. Ikaw si Red, di ba? Tanong sa akin ng pamilyar na mukha. Siya si Eric, Kuya Bono. Kilala siya noon sa aming paaralan na laging nasasangkot sa gulo. Grade 3 ako noon sa elementarya, Kuya Bono, at siya ay grade 3 din, ngunit higit na mas may edad siya sa amin dahil siya nga ay pabalik-balik lang. Noong panahong yun, dapat ay nasa high school na siya. Pero nakaklase pa namin sa elementarya. Oo, ako si Red, bakit? Sagot ko noon sa kanya, kinukursunada niyo raw yung barkada kong classmate namin ah. Parang naninit ang tanong niya sa akin. Hindi ah, sino bang classmate ang sinasabi mo? Si Gerald. At nasaan nga pala yung mayabang mong classmate na si Albert ha? Sabi ni Gerald kasama ka daw nung kinursunada siya ni Albert eh. Hindi pumasok si Albert ngayon. Tsaka hindi ako nangungursunada kay Gerald, si Albert lang yon. Nataon lang na magkakasabay kaming lumabas ng kantin nung nangyari yon. Ayusin mo lang ha, at sabihin mo kay Albert na hinahanap ko siya. Pagbabanta ni Eric bago siya umalis. Si Gerald nga pala, Kuya Bono, ay classmate noon ni Eric na madalas niyang kasama na parang alalay niya. At si Albert naman ay classmate ko na medyo may pagkamayabang din, lalo na kung magsalita. Marami sa mga kamag-aral namin noon, Kuya Bono, ang mas may edad kumpara sa amin at tama lang ang edad para sa isang grade 3. At dahil na rin sa kanila, Kuya Bono, sa mga barkada ko ay natuto akong manigarilyo at uminom ng alak sa kabila ng murang edad. Hanggang mag-grade 4 na ako at noon ay mas lalo akong napabarkada, lalo na nang maging classmate ko noon sila Eric. At madalas kahit tapos na ang aming klase ay hindi pa ako umuuwi. Kasama ko lang ang barkada, lalo na kapag nag-aaway ang mga magulang ko. Sa madaling salita, Kuya Bono, ay natuto na akong magrebelde sa amin, ngunit hindi naman alam ng aking mga magulang noon kung ano ang aking mga pinaggagawa sa tuwing nalilate ako ng uwi.
Nang una naman Kuya Bono ay hindi naman ganoon kalala ang aking mga ginagawa, ngunit habang tumatagal ay mas lalo akong namulat sa mga bagay-bagay, lalo na sa mga hindi magagandang gawain. Red, tawag sa akin ni Eric na noon ay kaklase ko na. Tara, sumama ka sa amin ni Gerald mamayang uwian. Tumango na lamang ako bilang pagsang-ayon dahil mahirap tumanggi kay Eric Kuya Bono, lalo na kung ito ay magalit, siguradong may gulo. Nang matapos nga ang aming klase Kuya Bono ay sumama ako kila Eric, pumunta kami sa mga iba pa niyang mga kabarkada. Doon ko na rin nalaman na kabilang pala siya sa isang fraternity at ang gusto niya ay sumali din ako sa fraternity nila, ngunit agad naman akong tumanggi. Kaya lang ay naging mapilit si Eric at ang sabi pa niya ay marami kaming magiging kalaban mo pag hindi ka sumali sa amin. Sumagot naman ako na oo, minsan napapasama ako sa mga gulo pero hindi pa niya pinatapos yung pagsasalita ko at nagsalita siya ng sagot kita. Sabay nilakasan niya ang boses niya at sigaw ng mga pre, welcome na natin tong bagong nating tropa. Tapos biglang may lumapit sa akin na parang gusto akong saktan, sabay tanong ng, anong pangalan mo? Red ang pangalan ko. Bumaling siya ng tingin kay Eric tapos sumenyas ito at bigla silang tumayo at pumunta sa karamihan at hindi ko na narinig yung pinag-uusapan nila. At nang bumalik sila sa kinauupuan ko, may pinainom sila sa akin na hindi ko alam kung ano pero lasang alak. Sobrang tapang na alak at muntikan pa akong maduwal. At pag inom ko noon ay bigla silang nagsigawan at nagtatawanan tapos nilapitan na din ako ng iba pa at nag-aaya ng mag-inuman. Sobrang nalasing ako noon, Kuya Bono. Na mga sumunod na araw habang nasa labas kami ng eskwelahan ay may inabot sa aking sigarilyo si Eric na agad ko namang sinindihan habang pare-pareho kami naninigarilyo ay bigla akong parang nahihilo at nag-iba ang pakiramdam ko. Tapos sila Eric naman ay nagtatawanan at ako naman ay hindi ko maipaliwanag noon yung pakiramdam ko. Para akong lumulutang habang nawawala ang pakiramdam ko sa paligid, para akong inaantok na nahihilo na parang ang gaan na hindi ko maintindihan. At dahil na rin sa lagi kong nakakasama sila Eric, marami akong naging kaibigan sa fraternity nila at doon ko din nalaman na marijuana pala yung binigay sa akin noon. Hanggang sa naging kaklose ko na rin si Bugoy, Kuya Bono. Halos magkasing edad lang kami Kuya Bono. Kasali din siya sa fraternity. Madalas ko na siyang nakakasama at napakilala niya din ako sa mga iba niyang kabarkada sa labas ng fraternity. Hindi nagkakalayo ang mga edad namin noon Kuya Bono pero nagtataka ako na pare-pareho pa lang kami mga bata noon. Siguro mga nasa edad namin ay pagitan ng 10 at 13 kasi sila Eric at karamihan sa fraternity ay nasa edad 17 pataas yung iba. At yung iba pa ay nasa late 20s at 30s yung iba. Kaya nakapagtataka na sa edad namin ni Nabugoy at iba pa niyang mga barkada na yung iba ay hindi kasali sa fraternity, ay lagi silang madaming pera. Madalas pa nila akong nililibre Kuya Bono. At hindi lang basta mga turo-turong pagkain kundi mga pagkain pa na medyo may kamahalan ng presyo. Kaya minsan natanong ko si Bugoy, bakit ka sumali sa fraternity? Bukod sa akin, ikaw na ang pinakabata dun na. Hindi naman talaga ako yung sumali dun, si Kuya Binbin. Siya yung nagsali sa akin dun. Ayoko naman talaga sumali sa fraternity pero kasi dati pa close ko na si Kuya Binbin. Dati namin siyang kapitbahay. Umuupo kami dati katabi ng inuupahan nila. Kaibigan ni nanay yung nanay ni Kuya Binbin. Mabait yung nanay niya. Lagi niya kaming binibigyan ng ulam Madalas,
Pinapahiram niya din ng pera si nanay. Paano mo naging close si Kuya Binbin? Ang tanda na nun ah. Tanong ko naman sa kanya dahil nasa halos edad na 30 na noon si Kuya Binbin. Kasi dati nung buhay pa yung tatay ni Kuya Binbin, lagi silang madaming pera. Tapos si Kuya Binbin, lagi akong sinasama kung saan saan. Tapos yun, nakilala na din ako ng tatay niya. Teka nga Bugoy, bakit ikaw lagi ka ring maraming pera? Tsaka pati yung ibang barkada mo. Kasi nga, nung nakilala ko yung tatay ni Kuya Binbin, sinasama niya ako doon sa mamasang. Ha? Anong mamasang? Mayaman yun na madaming pera. Sabi sa akin nung ng tatay ni Kuya Binbin, halika sumama ka. Ipapakilala din kita sa mamasang para magkaroon ka rin ng maraming pera. Kung maraming pera sila Kuya Binbin, bakit nag-uupa lang din sila ng bahay? Kasi yung tatay ni Kuya Binbin, binaril kaya namatay. Dati kay mamasang yung nagtatrabaho kaya lagi silang may pera. Tapos nung namatay na yung tatay ni Kuya Binbin, ayaw naman ni Kuya Binbin ang pumalit sa tatay niya kasi takot yun kay mamasang. Lumipas ang ilang araw Kuya Bono, isinama nga ako ni Bugoy sa tirahan ni mamasang at pinakilala din niya ako. Hindi naman sa kalakihan ng bahay ni mamasang. Ang totoo nga nagtitinda lang siya ng turon at banana Q sa tapat ng bahay niya, kaya nagtataka ako kung bakit ang kwento sa akin ni Bugoy ay mayaman daw si mamasang at kinatatakutan pa mukha namang mabait. Marami ngang mga bata dun sa kanila Yun pala Kuya Bono, yung maliit na bahay at yung pagtitinda niya ng turon ay nagkukubli ang malaking sikreto. Isang sikreto Kuya Bono na magmumulat sa aking murang isipan at magiging dahilan upang ang mga pangarap ko'y akin nang makalimutan. Ilang araw pa ang dumaan Kuya Bono, madalas na akong sinasama ni Bugoy sa lugar ni mamasang at doon ko na din nalaman ang tunay na hanap buhay ng mga tao doon. Sila ay tulad ng mga sindikato. Iba't ibang klase ng droga ang hanap buhay nila Kuya Bono. Meron ding mga nang-hold up, nagnanakaw at iba pang iligal na gawain at si mamasang ang nagpapatakbo ng kanilang negosyo. Sadya na din kasing marami siyang kapit na mga opisyal at mga pulis na nagpoprotekta sa kanila. Sila Bugoy at iba pang mga bata ang ginagawang tagahatid o taga-deliver ng kung ano-anong klaseng droga. Ginagamit nila mga bata dahil wala nga namang mag-iisip na ang isang bata ay may dala palang ipinagbabawal na gamot. At kalaunan nga Kuya Bono ay napabilang na rin ako sa kanila. Dahil sa isang katulad ko noong bata pa ay talagang malaki ang kinikita sa bawat hatid mo na pinapahatid nila. Nabibili ko kung anong maisipan ko at nagagawa ko kung anong gusto kong gawin. Mas lalo pang dumami ang mga naging kaibigan at kakilala ko noon Kuya Bono at dahil na rin sa marami akong palaging pera, madalas sa inuman namin nila Eric at iba pang barkada ay ako na ang sumasagot. May mga pagkakataon pa nga na ang isa naming barkada ay nakabuntis at nang mga anak ang kanyang nabuntis ay ako na ang sumagot sa binyag dahil ginawa nila akong ninong. Binibili ko ang lahat ng bagay na magustuhan ko pero hindi ko yon inuuwi sa bahay namin Kuya Bono dahil alam kong magtatakang aking mga magulang kung saan ko nakukuha ang mga yon. Kaya't ang ginawa ko ay nag-upa ako ng isang bahay at lahat ng mga bagay o gamit na binibili ko ay doon ko nilalagay. Hanggang sa ginawa na din namin na pwestuhan ng bahay na inuupahan ko. Madalas ay doon na kami nag-iinom at gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Grade 6 ako Kuya Bono, mga edad 13 ay may girlfriend na ako. At sa bahay na yon madalas kami nakatambay ng aking girlfriend. Na kung tama ang pagkakatanda ko ay nasa
Second year high school naman noon ang girlfriend ko, mga edad 15 o 16. Maaga din kasi nag-mature ang katawan ko noon, Kuya Bono, dahil grade 4 pa lang ako noong ako'y magpatuli. Madalas kapag kaming dalawa lang ng girlfriend ko ang nasa bahay ay may nangyayari sa amin. Hindi ko pa naiisip ang mga ginagawa ko noon. Wala pa akong pakialam sa mga kahihinatnan ng mga bagay-bagay hanggang sa isang araw, kasama namin ang isang barkada ng girlfriend ko ay may pinuntahan kaming isang lugar. Tumambay lang kami saglit at panay ang palakpak ng barkada ng girlfriend ko. Hindi ko pa alam noon kung bakit, pero maya-maya ay may lumapit sa amin at tumayo silang dalawa ng girlfriend ko. Nag-usap silang tatlo ng taong lumapit sa amin. Hindi ko napakinggan ang pag-uusap nila dahil nanatili akong nakaupo noon sa tapat ng tindahan at ako'y naninigarilyo. Saglit lang din naman sila at nag-aya ng umuwi. Habang naglalakad kami pa uwi, tinanong ko sila kung sino yung kinausap nila. Wala daw, barkada lang daw ng barkada. Kaya hindi na ako nagtanong pa. May ilang araw ang lumipas, nagiinuman kami sa bahay na inuupahan ko nang nagtanong si Gerald sa akin. Red, bakit yung girlfriend mo hindi na yata nagpupunta dito? Oo nga eh. Nung nag-text ako, busy daw siya. Nung nagpunta ako sa kanila, umalis daw. Hayaan mo na yun. Casual na sagot ko kay Gerald. May ihatid akong deliver. Napadaan ako sa court malapit sa bahay ng girlfriend ko. Nakita ko yung isang kaibigan niya na kapitbahay nila. Tinanong ko sa kanya yung girlfriend ko at ganito ang sabi niya, Kuya Bono. Ang alam ko dinala sa probinsya kasi may sakit daw. Pero ang balita sa lugar namin, nabuntis daw tapos pinalaglag. Nabuntis mo ba yon? Tanong pa niya sa akin na ikinagulat ko naman. Hindi Sagot ko. Narinig ko lang naman yun dito sa mga tao dito sa lugar namin. Alam mo naman yung mga tao dito eh. At dahil sa sinabi niya, Kuya Bono, ay agad kong pinuntahan yung barkada na laging kasama ng girlfriend ko. At kinausap ko siya. Nung una, ayaw pa niya magkwento pero nang makita niyang naiinis na ako sa pagtatanong ay napilitan na rin siyang magsabi. Sabi niya, hindi daw sinabi sa akin ng girlfriend ko na nabuntis ko siya dahil una daw ayaw pa ng girlfriend ko na magkaroon ng anak. Pangalawa, natatakot siya sa mga magulang niya. At pangatlo, ayaw raw niyang mamulat ang bata sa mga kalokohang ginagawa ko noon. Pinilit ko siyang tinanong kung nasaan ang girlfriend ko pero patuloy siyang nagkwento. Nung araw na may pinuntahan tayong tatlo, sa lugar kung saan ako pumapalakpak, doon binili ang gamot na pampalaglag. Yung taong lumapit sa akin, yun yung abortionista. Pagka-uwi ng girlfriend mo sa kanila, ininom niya yung gamot. Ilang araw niyang pinipilit ilaglag yung bata hanggang sa makita siya ng mama niya sa banyo na umiiyak at maraming dugo ang nagkalat. Nang malaman ng mga magulang niya, dinala siya sa probinsya. Agad akong nanlumo, Kuya Bono, sa mga nalaman ko. Wala na akong nagawa ng mga panahong yun, Kuya Bono. At dahil nga doon ay mas lalo ko pang ginustong sirain ang buhay ko. Mas madalas na akong bumabarkada. Mas lumakas na rin ako sa paghahatid ng mga deliver galing kay Lamamasang. Kaya naman mas malaking pera na din ang kinikita ko noon. Pero hindi ko iniisip, Kuya Bono, ang pera. Waldas dito, waldas doon. Dahil ayoko din namang iuwi sa bahay namin dahil alam kong magtataka lamang ang mga magulang ko at baka malaman pa nila ang mga ginagawa ko. Kahit ang mga panahon na yon na nagde-deliver na rin ako kahit malapit pa sa bahay namin, ilan sa mga adik na kapitbahay namin ay alam na ang ginagawa ko. Ngunit itinikom nila ang kanilang mga bibig sa mga kamag-anak ko, lalo na sa mga magulang ko dahil alam nila kung sino ang humahawak sa akin.
natatakot silang magkaroon ng atraso kay Mamasang. Dumating pa yung panahon na dumala sa mga gulong kinasasangkutan ko, Kuya Bono. Madalas kasama ko sila Eric at ang mga barkada sa fraternity. Naranasan ko din na makipaghabulan ng sumpak kalaban ng ibang grupo hanggang sa nasaksak pa noon si Kuya Binbin sa isang riot. Nasuntok pa ni Kuya Binbin yung sumaksak sa kanya dahilan para mabitawan nito ang kutsilyo na hawak niya, na agad ko namang dinampot at isinaksak din sa kanya. Kita ko din ang dahan-dahang pagbagsak ng kalaban namin, Kuya Bono, habang kami ay tumatakbong palayo. Hindi ko na rin nabalitaan kung buhay ba o namatay yung nasaksak ko, Kuya Bono. Pero swerte lang din ni Kuya Binbin na hindi malalim ang tama. Liban doon, Kuya Bono, ay marami pa kaming kinasangkotang gulo. Kasama sila Kuya Eric at Gerald at minsan pa nga kaming nahuli. Hindi ako kasama sa tinugis ng mga tanod, Kuya Bono. Nakasalubong ko lang si Gerald na tumatakbo at sa likod niya may mga tanod palang humahabol sa kanya. Napasama lang ako sa pagtakbo sa kanya. Kaya lang sa nilusotan naming eskinita ay may mga tanod din pala. Mabuti na lang, Kuya Bono, at ang naging kaso lang namin ay paglabag sa curfew. Kaya't kinaumagahan ay pinag-community service lamang kami. Naglinis sa tapat ng barangay. Sa tanghali ay nakapasok pa ako ng eskwela at nung hapon ay dumiretso ako kila Mama Sang upang kumuha ng maidi-deliver. Habang naglalakad ako noon ay nakasalubong ko pa yung isa din naming barkada na nag-deliver din, pero may mga humahabol sa kanya. Sa gulat ko noon ay nakitakbo na din ako. Sumuot kami sa tagusan ng eskinita. Mabuti na lamang at hindi nila kami nasundan noon, Kuya Bono, dahil sabi ng barkada ko ay pulis daw ang isa sa mga humahabol sa kanya. Mga ilang linggo pa ang lumipas, Kuya Bono, walang pagbabago sa magulo kong buhay. Alak, sigarilyo, droga, babae. Hanggang sa magkainuman kami ng mga barkada ko na mga tauhan din ni Mama Sang. Siyempre sa inuman namin, Kuya Bono, hindi mawawala ang bawal na gamot at ang ilan pa sa mga kasama ko ay nagturok sa braso ng isang klase din ng gamot. At habang nagkakasiyahan, isa sa mga barkada namin ay nagturok din pala. Siguro sa sobra ng kalasingan at pagkalango sa droga, hindi niya ito tinurok sa kanyang braso kundi sa kanyang sentido. Nung una sumisigaw-sigaw pa siya, nagtatawanan lang kami noon dahil pare-pareho lang kami ng tama. Nagawa pa niyang tumagay ulit bago siya umupo, tapos humiga. Hindi na rin namin siya napapansin noon dahil sa malakas na tugtog. Normal na lang din kasi sa amin yun, Kuya Bono. Iba-iba na din ang trip na mga kasama namin noon. Pero kinaumagahan, ilan sa amin ay nahimasmasan. Dahil isa sa kasama namin ang pilit niyang itinatayo yung kasamahan naming nagturok sa kanyang sentido. Pilit niyang ginigising para tumayo. Akala ko noon ay mga sabog pa mga kasama ko, pero bigla akong napabalikwas nung nagsisigawan na sila. Dahil yung kasama namin nagturok sa kanyang sentido ay hindi na raw humihinga. Si Mama Sang ang nag-asikaso at gumastos lahat noon sa ospital, maging sa burol at palibing dahil wala namang pamilyang barkada naming namatay. At pagkalibing nga ay pinagalitan kami lahat ni Mama Sang at pinagsabihan. Pero pagdaan ng ilang araw, Kuya Bono, ay parang lumipas lang din ang pangyayaring yun.
Si Jerome Kuya Bono ay isa din na malapit kong kaibigan noon. Kasamahan din namin siya nila Bugoy. Si Jerome ay matanda sa akin ng halos 10 taon, pero lubos din kaming magkasanggang dikit. Isang umaga medyo lasing pa ako at medyo may tama pa. Nasa tapat ako ng isang maliit na lugawan na tabi ng kalsada. Kumakain dahil nung kinagabihan ay galing din ako sa inuman. Kasama sila Eric at ang grupo nang makita ko si Jerome habang siya ay naglalakad. Tinawag ko siya at inaya ko siyang kumain. Umupo naman siya Kuya Bono malapit sa tabi ko. Ilang dangkal lamang ang pagitan namin. Napansin kong parang matamlay siya kaya tinanong ko siya. Mahina ang boses niya nang sumagot ng ganito. Pre, baka may pera ka dyan. Pairam muna ako. May babayaran lang akong atraso. Magkano bang kailangan mo? Parang ang lungkot mo naman masyado. Basta wag lang milyon ha. Pagbibiro ko pa. Nagkaroon kasi ako ng problema dun sa dati kong hinahatiran. Ginikipit nila ako. Pati tuloy kay Mama Sang nahirapan akong dumiskarte. Sige, mamayang hapon bibigyan kita. Wala pa kasi akong pera ngayon eh. Naubos ko rin kagabi. Medyo nasarapan yung inuman namin nila Eric kagabi pero hayaan mo mamayang hapon. Pag makapaghatid ako, bibigyan kita. Kumain ka muna. Habang nasa kalagitnaan kami ng pagkain ng lugaw Kuya Bono ay may humintong nakamotor sa gilid ng kalsada. Naglakad palapit sa amin yung angkas nito, kasabay ng pagbunot nito sa kanyang tagiliran ay umalingaw-ngaw ang ilang putok ng baril. Pagkatapos nun ay umalis na rin ang mga ito na parang walang nangyari. Bigla sa pagbaling ko muli ng aking tingin sa barkada kong si Jerome ay nakayukyok na ang ulo nito sa lamesa kung saan nakalapag ang natapong lugaw na kanina lamang ay kanyang kinakain. Kasabay din ang pag-agos ng sariwang dugo nito mula sa ulo. Sadya akong napatulala noon Kuya Bono at para bang sa isang iglap ay nawala ang tama ng alak at droga sa aking katawan na para bang tumigil ang buong sistema ng katawan ko. Hanggang sa unti-unti nang dumami ang mga tao na nakiisyoso. May ilang barkada na rin akong dumating dahil malapit lang yun sa aming tambayan. At sila ang nagyakag sa akin upang umalis na rin doon dahil nung sandaling yun Kuya Bono ay parang tulala pa ako. Simula nang mamatay si Jerome Kuya Bono ay naglaylo na din ako sa pagpunta kila Mama Sang at sa pag-deliver dahil lumipat na rin noon sila Bugoy ng tirahan at bibihira na rin ito makapunta doon. Gusto ko na sanang tuluyan ng hindi magpakita kina Mama Sang noon pero natatakot ako sa maaring mangyari sa akin dahil baka iba ang isipin nila kung bigla na lang akong mawawala kaya pinanatili ko ba din ang aking koneksyon sa kanila. Pero bihira na akong mag-deliver. Madalas sila Eric na lang ang kasama ko. Feeling ko din nakakahalata na yung mga magulang ko noon sa mga ginagawa ko kaya madalas na akong pumapasok ng eskwela at saka na lang ako tumatambay pagkatapos ng klase. Paminsan-minsan nagdi-deliver pa rin ako kapag inuutusan ako doon kay Mama Sang. Pero swerte pa rin ako Kuya Bono dahil nakakahabol pa rin ako sa klase noon at nakagraduate ng elementary. Kaya naman nang mag-high school na ako ay inilipat na ako ng mga magulang ko sa ibang school para rin daw mailayo ako sa mga barkada ko. Simula nga nang mag-high school ako Kuya Bono ay sinusubukan ko ng magbago. Bibihira na din ako noon na bumarkada. Naging tahimik lang ako sa eskwela. Meron akong mga naging bagong kaibigan pero hindi sila tulad nila Eric. Matitino sila pero may mga ilan akong kaklase din na pasaway. Pinipilit kong umiwas sa kanila dahilan para
mapagtripan nila ako kasama din ng mga bago kong kaibigan. Madalas nila kaming binubuli. O Kuya Bono, kahit na ganun sila, pinipilit ko ba ding umiwas sa gulo kahit alam ko sa sarili ko na kayang-kaya ko silang gantihan o gawan ng masama. Nagpigil ako na nahimik na lang ako buong first year high school ko, Kuya Bono. Nagbago lang ulit ang lahat noong tumuntong na ako ng second year high school. Yun ay nung muli kami magkita ni Bugoy kina Mama Sang dahil nagpupunta-punta pa rin naman ako doon noon. Actually, kahit nung first year ako, pero sobrang bihira na lang. At nung minsan nga kaming magkasabay ni Bugoy kay Mama Sang ay naikwento niya sa akin na lumayas daw siya sa bahay nila. Kaya doon muna siya nakikitira kay Mama Sang. Kaya ayon, napapadalas na ulit ang pagtambay ko doon hanggang sa minsan kaming magkasalubong ng isang classmate ko na dating bully nung first year kami. Hindi niya ako pinansin nung nagkasalubong kami dahil may kasama din ako noon na isa rin sa mga hinahatiran ko ng mga pinapadeliver nila Mama Sang. Kinabukasan sa school nung makita kami ng bully kong classmate na nakasalubong ko ay nagtanong siya sa akin, "Bakit mo kasama yung kasama mo kahapon?" "Bakit? Ibarkada ko yun." "Kilala mo ba yun?" Tanong ulit niya. "Oo, malamang barkada ko nga di ba?" Sarkastiko ko namang sagot. "Tapang mo ah." Pasigaw niyang bulyaw sa akin pero hindi ako nagpasindak. Mas nilakasan ko pa ang boses ko at sumagot ako ng, "Bakit? May problema ka? Huwag mo na akong aangasan mula ngayon dahil hindi na ako magdadalawang isip na labanan ka." Sabi ko at akmang susuntukin ko pa siya pero biglang may dumaan na guro kaya umalis na lang ako. Nang mga sumunod na araw, kasama ko sila Eric. Naglalakad kami kasama ang ilang miyembro ng fraternity nang biglang may sumuntok sa isang kasama namin. Nahawakan namin ang isa pa naming kasama ang sumuntok at agad ding binawian ng suntok hanggang sa marami na sila at nagkagulo na nga. At nakita ko ang isa kong kaklase na bully din noon na naroon din pero tumatakbong palayo. Di ko na lang siya pinansin noon dahil nagkakagulo nga. At nagsitakbuhan na rin nang may dumating na mga barangay. Kinabukasan sa school, pinuntahan ko yung mga dati kong kaklase ng mga bully at kinompronta ko yung isang nakita ko kahapon. "Hoy!" Pasigaw kong tawag sa kanya. "Kasama mo yung mga bumanat sa amin kahapon, no?" Medyo malakas na boses kong pagtatanong sa kanya. "Hindi ha, tumakbo nga ako palayo kasi nagkakagulo kayo dun eh." Bakit nandun ka? Anong ginagawa mo dun? Malamang sa lugar na yun ako nakatira. Tsaka yung mga yun talagang magugulo yung mga yun sa lugar namin. Pagpapaliwanag ulit niya. Tapos ay sumabad ang isa na nakasalubong ka rin nung nakaraan. "Teka, nung nakaraan bakit mo kasama yung kasama mo nun? Kilala mo ba yun?" Tanong niya. "Di ba sinabi ko ng barkada ko yun? Ano bang paki mo? Adik sa lugar namin yun at kinatatakutan yun dahil sa mga pinaggagawa niya. Kaya paano naging barkada mo yun? Ako ang naghahatid sa kanyang mga binibenta niya sa lugar niyo. Bakit may problema ka?" Tumahimik silang lahat, Kuya Bono. Lalo na nung muli ako magsalita. Ang sabi ko, "Simula ngayon ayokong mag-aangas pa ulit kayo dito. At yung mga kaibigan ko, huwag kong mababalitaan na binubuli niyo. Malilintikan kayong lahat sa akin." At ng mga sumunod na araw, Kuya Bono, ay mas lalo na nga akong naging pabaya sa klase. Mas madalas na akong hindi pumapasok. Bumabarkada na ulit at nasasangkot sa gulo sa loob at labas ng eskwelahan. Hanggang sa isang araw nagpunta ang aking ina sa classroom namin at nataon naman na wala ako doon dahil nag-cutting classes ako. Pag-uwi ko sa bahay ay sermon kaagad ang pasalubong sa akin.
Kinabukasan, sinamahan ako ng nanay ko na pumasok sa school at kinausap niya ang aming advisor at doon nalaman niya lahat ng aking mga kalokohang ginagawa sa loob at labas ng paaralan. Hindi na nila ako pinapasok nung araw na yun at gusto nang pahintuin sa pag-aaral. Ang tatay ko naman ay gusto akong dalhin sa DSWD o sa Boys Town sa Maynila kung hindi daw ako magbabago. Marami noon ang nagsasabi na sinira ko lang daw ang buhay ko, napakabata ko pa daw. Wala na raw akong mararating sa buhay, hanggang doon na lang daw ako. Bago pa ang Christmas break noon, Kuya Bono, ay hindi na ako pinapasok. Lagi na lang ako nakakulong sa bahay at dahil sa boring ko na noon ay doon ko napanood ang anime na One Piece at na-inspire ako, Kuya Bono, sa mga pangarap nila. Lahat sila doon ay may kanya-kanyang mga pangarap. Muli kong naalala ang pangarap ko noon. Yung pangarap ko maging doktor. At dahil doon ay muli akong natutong mangarap. Hanggang sa natapos na ang Christmas break. January na pero hindi pa rin ako pinapabalik sa eskwela ng mga magulang ko. Hanggang sa isang araw pumunta yung mga matitino kong kaibigan sa bahay namin. Kinausap nilang mga magulang ko at nakiusap na pabalikin na akong muli sa school. Ilang araw pa ang lumipas nang muli na nila akong pinayagang bumalik sa pag-aaral. Dahil din siguro sa nakita nila sa akin ng konting pagbabago. Pagbalik ko sa school ay muli kong sinubukang ayusin ang buhay ko. School, bahay na lang ako. Hindi na ako tumatambay kung saan-saan. Napadalas na rin ang paggamit ko noon ng cellphone at panonood ng One Piece. Kasi natutuwa talaga ako, Kuya Bono, sa palabas na yon. Nawala man sa isip ko ang pangarap ko noon na maging doktor pero dahil sa panonood ko ng One Piece ay muli akong nangarap. Umiikot ang kwento ng palabas na yun, Kuya Bono, sa mga Marines at mga pirata. Kaya sabi ko noon gusto kong magbarko. Gusto ko ding makaikot sa karagatan. Gusto kong makita ang sinasabi nilang vast sea. At gaya ng bida doon na si Luffy, handa akong gawin lahat para maabot ko ang mga pangarap ko. Sinubukan ko ng ayusin ang pag-aaral ko, Kuya Bono. Minsan ko pang narinig sa English teacher ko noon na si Mrs. Fernandez habang nagle-lecture kami. Sabi niya kung may pangarap ka, gawin mo. Gawin mo yung mga bagay na alam mo para matupad yung mga pangarap mo. Kasi kung mangangarap ka lang, hindi sapat yun. Dapat may aksyon. Isigaw mo sa mundo kung anong gusto mong mangyari sa buhay mo. Kung gusto mo yumaman, kung gusto mong maging successful, itatakpo yan sa isip mo. Mag-focus ka sa goal mo, then release the negative vibes. Fill your bucket with positive and happy thoughts. Kasi kung palagi mo sasabihin mahirap ka, magiging mahirap ka na lang talaga. Lagi kang matatakot na sumubok humakbang, hindi ka makakaabante. Oo, walang hindi mahirap, pero kung hindi ka susubok, hindi ka magtatagumpay. Hanggang nag-third year at fourth year high school ako, oo minsan may kalokohan pa din akong nagagawa pero hindi na kasing lala ng dati. Minsan pa rin akong bumalik noon kay Mama Sang pero nabalitaan ko na namatay na siya dahil daw sa sakit niya. Kaya tuluyan na din akong umiwas doon kahit sa mga tambay ng grupo namin nila Eric ay hindi na rin ako nagpupunta.
Hanggang sa matapos ko na ang high school at nung tinanong ako ng aking pamilya kung anong course ang gusto kong kunin sa kolehiyo, ay agad kong sinabi na gusto kong magbarko. Sinuportahan naman nila ako, Kuya Bono, at pumasok nga ako sa isang maritime school malapit lang din sa amin. Noong second year college ako ay nakilala ko ang babaeng hindi ko inakalang tuluyan nang magpapabago sa akin, Kuya Bono. Marami din naman akong naging girlfriend nung high school hanggang sa college pero hindi ko talaga alam na siya pala ang magiging Boa Hancock ng buhay ko. Si Boa Hancock ang partner ni Luffy na bida sa One Piece, Kuya Bono. At sa pagdaan pa ng mga panahon, Kuya Bono, dahil sa kanya, mas naging konkreto na ang mga pangarap ko. Mas na-realize ko na sobrang sarap pala talagang mangarap at gawing totoong lahat ng mga pangarap mo. Minsan man akong naligaw pero hindi yun naging hadlang sa akin para mangarap ulit. Kasi una, dahil sa pamilya ko, hindi nila ako sinukuang ibalik sa tamang landas nung naligaw ako. At doon ko na rin napagtanto na walang sino man sa mundo ang magiging kakampi mo bukod sa pamilya mo. Pwede kang ipahamak ng sino man o iwanan ng mga kaibigan mo pero ang pamilya, hindi. Never kanilang iiwanan at never kanilang susukuan. Isa ang pamilya sa pinaka-importanteng mga tao sa mundo. Higit pa sa kahit ano o kahit sino, pamilya ang laging magyayakag sa iyo pauwi o pabalik sa tamang landas. At gusto ko din magpasalamat, Kuya Bono, sa Boa Hancock ng buhay ko dahil isa siya sa mga naging inspirasyon ko upang huwag tumigil sa pangangarap at sa pag-abot ng mga ito. Dahil sa kanya, mas lalo akong naging handa. Kahit ano pang pagsubok, hindi na ako nababahala. Gustong-gusto ko nang maging totoo lahat ng dati kong mga akala. Nagpapasalamat din ako, Kuya Bono, sa mga taong noon ay nagbigay sa akin ng aral at kay Sir Tabor at sa mga guro ko, lalong-lalo na sa Panginoon natin, Kuya Bono, utang ko ang lahat sa Kanya. Sa ngayon, Kuya Bono, ay nagbabarko na ako at isa-isa kong ginagawang totoo yung mga pangarap ko at hindi ako magsasawang mangarap para sa mga mahal ko. Maraming salamat, Kuya Bono. Sana po ay nagustuhan nyo ang kwento ng magulong buhay ko. At sa mga kahugot po natin, Kuya Bono, mga nakama, salitang Japanese po na ang nakama ng ibig sabihin ay matalik na kaibigan. Sana huwag kayo magsawang mangarap at tupadin ito tulad ng mga members ng Straw Hat na o sa One Piece. Buo ang loob nilang tuparin ang lahat ng mga pangarap nila kahit pa mahirap o imposible. Basta maniwala lang tayo sa ating mga sarili na makakaya natin lahat sa mundong walang imposible. At Kuya Bono, gusto ko sanang i-share din itong tula na ginawa ko. Sana ay mabasa nyo. Ito ay ginawan natin ng separate na video. Ang kanyang tula, mga kahugot, ay may pamagat na pangarap. Pangarap sa iba, ito ay isa lang salita. At sa kinabukasan, lagi na lang bahala. Bahala na bukas, bahala na kung mautas. Tila ba ang iba sa buhay, wala ng landas? Ano ba para sa iyo ang salitang pangarap? Sadya bang pag-abot dito ay ganon kahirap? Paano na nga lang ba ang iyong hinaharap kung ngayon pa lang hindi ka na nagsusumikap? Ngayon ang iyong mga paa ay subukang ihakbang at kung sa likod mo'y mabigat ang nakaatang, huwag kang matatakot na ito ay subukan. Ang takot huwag mong hayaang ikaw ay pigilan. Ganito, kaibigan, lagi mong tandaan. Gaano man kahirap ang iyong pagdaraanan, huwag kang makalimot sa taas, lagi siyang nandyan.
Sa pag-abot mo, ika'y lagi niyang gagabayan. Ang dapat sa iyong sarili ay maniwala. Sarili, puso, isipan dapat mong ihanda. At sa mga pagsubok, di dapat mabahala. Gawing totoo ang lahat ng dati mong akala. Right, basta piliin mo lang ang tama palagi. At sa buhay minsan kung ikaw ay magkamali, huwag kang magsawat matakot na sumubok muli. Basta't matuto ka sa bawat pagkakamali. Ang sarap mangarap at gawin itong totoo. Darating ang panahong mangyayari din ito. Ang mga plano na dati mo lang binubuo, ngayon ito'y isa-isa mong natatamo. Pangarap, tataya ka ba sa pangarap? Sipag, tiyaga, sangkap sa pag-abot ng pangarap. Hirap, sakit dahil sa iyong mga pangarap. Wagi, tagumpay, bunga yan ng mga pangarap.